Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang May ano ba? May music ba? Tingnan nga natin. Kasi baka mamaya wala na naman. Okay na. Diretso. alone to challenge you into a debate about this press con with all the media as a witness. Hinamon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang debate sa issue ng flood control projects. Sa kanyang press conference kanina, una sa nais niyang mapag-usapan ang umano'y ghost projects sa mismong probinsya ng Pangulo. Inisa-isa rin ni Singson sa nasabing press con ang mga umano'y maanumalyang proyekto sa baluarte mismo ng mga Marcos. Eto kung titingnan nyo mga kababayan, ang alam ko kasi kapag sinabing may mga revelasyon, may mga ilalabas, may mga solidot matitibay na ebidensya yan eh. Anong nangyari po kasi mga kababayan dito kay Sir Chavit Singson kanina, doon po sa kanyang press con, nagmistulang vlogger po siya na kung saan may ipapakita sa screen na mga larawan na yung iba pa nga ay nilagyan pa nila ng mga lettering, pinagtagpitagbing mga picture, tapos yun na po yun. Yun na daw po yung revelasyon ni Sir Chavit Singson. At ang isa pa nga dyan mga kababayan na nakakatawa, kaya nasabi po natin na nagmistulang vlogger po siya, dahil nga mga kababayan, kada mukha lamang nagre-reaction. Nagre-reaction video. Hindi po matatawag na revelasyon yung nagkakalat ka ng chismis. Diba? Kaya nga mga kababayan, gusto niyang makipagdebate kay Presidente kasi gusto niyang patunayan na tama po yung hinala niya. Tama yung aligasyon niya. Gusto niyang ipahiya si PBBM. Kaso ang problema, pag pinatulan naman ng Presidente yan, lalabas na ang Presidente mga kababayan palapatol. Lalabas na ang Presidente balat sibuyas. Kapag hindi naman pinatulan, sasabihin ng mga ito, duwag ang Presidente. Saan lulugar? Si PBBM. So, ang mas magandang gawin na lamang ng Presidente kaysa pansinin na itong si Chavit Singson, mag-focus na lamang po sa kanyang trabaho. Anyway, tuloy pa natin. Tama ang sinabi ni Bongbong Marcos na maraming guni-guni, maraming ghost project at palpak na flood control. Pero sa Ilocos Norte na probinsya ni Bongbong Marcos at distrito ni Sandro Marcos, karamihan ay nandun ang mga ghost project at palpak na project. Kasama Natawa nga ako dito kay na Chavit Singson mga kababayan. Sabay-sabay silang umaatake ngayon. 'Di ba kanina nagpa-press con si Chavit Singson kung kailan pipirmahan po ng presidente yung 2026 national budget. Nagpa-press con. And then nag-upload naman si Senator Amy Marcos ng video na kung saan mga kababayan sinisiraan yung budget na giniling daw, chinap-chap daw. Pero kalauna ng ending pala puro pagtatanggol lang kay Sara Duterte. Kaya nga po hindi natin pwedeng paniwalaan yung sinasabi ng mga ito. Kasi maliwanag pa po sa sikat ng araw na ang intensyon po talaga nila ay mawala sa pwesto ang presidente para maipalit si Sara. rin sa mga isyong nais matalakay ni Singson sa paghaharap nila ng Pangulo, ang mga sinasabing anomalya sa national budget. Sinabi pa ng former governor na handa siya sa paghaharap nila anumang oras na paunlakan siya ng Malacanang. Sorry, when sir? When are you going to Malacanang? ASAP, sinasabi ko na ngayon, kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang if they accept my challenge. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang paglaban sa korupsyon ay hindi dinadaan sa debate kundi sa aksyon. Tama. Ito aniya ay upang mapanagot ang dapat managot na siyang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Tsaka alam naman natin talaga mga kababayan yung interest ng mga yan. Maliwanag pa po sa sikat ng araw na talagang hindi paglaban sa korupsyon. Yung gustong mangyari ni Sir Chavit Singson. Ang gusto niya talaga mangyari, maisalba po yung kanyang sarili kasi posibleng yung investigasyon dito sa maanumalyang flood control ay tumama po sa kanya. Kasi maliwanag naman nung nakaraang taon na diskubre ng Bilyonaryo News Channel mga kababayan na ito pong kumpanya o construction company na under ni Sir Chavit Singson nakakuha po ng proyekto sa gobyerno. Giit pa ng Malacanang na hindi nagpapakabayani ang Pangulo, gaya ng sinasabi ni former Ilocos Sur Governor Singson, kundi ginagawa lang nito ang obligasyon niya na linisin ang gobyerno para sa taong bayan. Samantala ayon kay Singson,
Nais niyang magkaroon ng one-time big-time rally upang Diba? ipanawagan na sana ay matigil na ang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. Yan yung gusto ni Chavit Singson, ang ulitin yung EDSA 2, mga kababayan, at magkaroon po ng EDSA 3 para patalsikin ang ating mahal na presidente. Maliwanag naman po mga kababayan na ang agenda po talaga niya ay itulad kay ERAP, kay former President ERAP, ito pong si PBBM. At ipalit itong ipalit itong si Sara Duterte. Parang gagawin nila yung kombinasyon ni Chavit Singson na ginawa noon at kombinasyon ng pagpapalit ni Gloria Macapagal Arroyo kay ERAP noon. Yun yung gusto po nilang gawin. Yung pamamaraan ni Gloria na kung saan pinalitan niya itong si ERAP pagkatapos patalsikin noong EDSA 2. At mangyayari po yan kung ipagpapatuloy nila itong ginagawa nila na agenda na magkaroon ng EDSA 3. Kaso ang problema, kaya hindi po mga kababayan magtatagumpay ang mga yan kasi ang taong bayan po ngayon hindi na po aanga-anga. Ang taong bayan po ngayon mulat na sa katotohanan na kurap ang mga Duterte at posibleng makulong itong si Sir Chavit Singson dahil sa kaso nakakaharapin niya. Ano po na plunder dahil may nag-file ng plunder sa kanya nung nakaraang taon. So ngayon ituloy pa natin. And yung one time, big time, the soonest possible one time, big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organizations. Lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mainto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Diba? Pinayuhan din niya si President Marcos Jr. na tinawag niyang kanyang dating kaibigan. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Ako nagtataka ako dito mga kababayan. Hindi ko lang kasi napansin kanina nung nag-live tayo. Bakit niya pinapasuko si PBBM? Wala namang kaso si PBBM. Ang alam ko na may kaso mga kababayan ay si Sir Chavit Singson. Dapat kayo nga po ang sumuko once na dire-diretso yung kasong isinampa sa inyo ng isang abogado. Pagkakalam ko parang graft ata yun o plunder mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung mapapatunayan po na nagkasala talaga kayo, kayo po ang dapat sumuko dahil posible na makulong po kayo. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, wag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa yung kanukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi. Sir Chavit, kayong hindi makakaligtas. Kayo yung hindi makakaligtas dito. Kasi maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang once na mapunta sa inyong investigasyon, posible po kayong at napatunayan na kayo po ay nagkasala, posible po talaga na makulong po kayo. Dahil mabigat yung isinampa sa inyong kaso noong isang abogado na babae. 'Di ba? Nung isang abogada. Dahil daw po dun sa pagbili ata ng lupa, mga kababayan, na kung saan ay sumobra-sobra ata yung kinita ni Sir Chavit Singson. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Kaya dapat po talaga siya po ang sumuko in the future. Anyway, tuloy pa natin. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Tama. Makahulugan naman ang pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang sa mga aligasyon ni Singson. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nagpapatunay lang naman ito na marami ang naapektuhan sa ginagawang paglaban ni PBBM sa korupsyon sa bansa. Aniya, ang iba sa mga ito ay wala nang ibang naiisip gawin, kundi manira na lamang dahil marahil ay hindi na pagbibigyan sa kanilang sariling gusto. Tama. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ituloy natin mga kababayan yung usapin na yan. Dito pa sa isa pang balita na nakita po natin patungkol po ulit at ito kaya Sir Chavit Singson na kung saan mga kababayan
may balak pa po ata na sumugod po sa Malacanang. Ayan. So ito mga kababayan, pakinggan po natin. Kasi dito, nananawagan siya sa mga kabataan. At ayon po sa kanya, tumayo kayo. Huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Yun daw pong ipinaglalaban niya. Yan ba'y masasabing future po na mga kabataan yung ipinaglalaban niya? Alam naman po natin kung ano po yung hinihimutok ng butse ni Sir Chavit Singson. Hindi napagbigyan yung kanyang mga gusto dahil hinantay niya ng inantay na ibigay sa kanya mga kababayan yung hinihingi niya sa PCSO. Kaso ang problema, nung sa sobrang tagal daw po ng kanyang pag-aantay, naging antay na po siya. Mga kababayan, ano po? Anyway, tuloy natin. We will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we'll march to Malacanang. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will May tinutukoy siyang grupo mga kababayan. Yan ba yung grupo na pinamudmuran niya ng pera kasama yung mga vlogger? not decide for the date. But they decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, magigiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. Paano And I ninakaw? remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami ng sinura Paano ninakaw ang future ng mga kabataan? Maliwanag nga na napakataas ng budget ng DepEd ngayon. Di ba dapat magalit ang mga kabataan kay dun sa naging former secretary ng DepEd na pinabayaan ang edukasyon ng mga kabataan? Alam niyo kung usapin ang galit ng kabataan, dapat mas magalit pa nga mga kabataan dun po sa former secretary ng departamento ng DepEd na ibinagsak ang antas ng edukasyon dito po sa Pilipinas at inabuso yung kaban ng departamento ng DepEd. Dapat doon magalit ang mga kabataan. Kasi nang dahil po doon, nagkanda hirap-hirap yung mga kabataan sa mga pag-aaral nila. Dahil yung mga laptop na saglip na nai-distribute na, yung mga nutriba na dapat ay nakain ng mga bata na nag-aaral, pinabayaang pamahayan ng insekto at yung mga laptop ay pinabayaang amagin at gabukin lamang mga kababayan sa isang bodega at hindi po dinistribute. At ang masakit pa dito, yung pera na dapat ay naiitulong sa mga kabataan, ginamit kung saan-saan at hindi maipaliwanag kung saan po dinala. Yun ang dapat kinagagalitan na mga kabataan dahil ninakaw yung future na dapat nakakapag-aral po sila ng maayos. Di po ba mga kababayan? Kasi kung usapang pagnakaw ng future, wala pong ninakaw si PBBM sa future ng mga kabataan. Bagkos tinututukan pa ng presidente ang mga kabataan na maging mabuting tao para in the future, mga kababayan, maging mabuting mamamayan din po sila. Anyway, ituloy pa natin. isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Pag-asa ng bayan. Sabi nung sa Rizal. So, nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito. Hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Eto, para maliwanag sa mga kabataan Pilipino, hindi po future ninyo yung ipinaglalaban ni Sir Chavit Singson. Ang ipinaglalaban po niya ay future ni Vice President Sara Duterte
na kapag ka nagtagumpay kayo sa pagsama dyan sa panawagang yan ni Sir Chavit Singson, posibleng maging Pangulo etong si Sara. Kapakanan at interes ng mga Duterte yung mananaig dyan. At syempre, kapag ka nanaig yung interes ng mga Duterte, natural, mananaig yung interes ng bansang China. Yun po yung katotohanan dyan. Anyway, tuloy pa natin. Pero Gob, kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin ho nila sa inyo ay ikaw na daw bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, Opo. hindi na... February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Ah. Pero depende kung anong gusto ng mga grupo. Kung February. Okay. Oh, ayan. Pero isa lang ang sigurado ko dyan, lalangawin yung rally na yan. Diba? Kasi mas uunahin ng mga kababayan Pilipino po natin na magtrabaho. Tugunan yung pangangailangan ng kanilang pamilya, mapunan yung kanilang matugunan yung kanilang mga hanap buhay at unahin yung kanilang personal na pangangailangan kaysa sumama sa mga walang kakwenta-kwentang rally na magdudulot lang ng kaguluhan dito sa ating bansa at kalituhan sa mamamayang Pilipino. Kaya ako naniniwala ako na lalangawin yan katulad ng mga rally na isinagawa po nila noon. Ano po mga kababayan? So kayo, kung kayo ang tatanungin, tama pa ba ang sinasabi ngayon ni Sir Chavit Singson? Comment below na lamang po ha. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.